Ngayon ay pupunta tayo sa mall para bumili ng regalo kay Lincoln. Ito na tayo, tara na, puntahan na natin. Yan, ang ganda no? Tapos ayun, yun ang marami ako sa front yard at sa backyard. Napakaganda talaga ng hydrangea. Nalulungkot ako yung hydrangea ko na 2 paso. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Backyard, tour tayo. Oh, and we are now going someplace. Hello at mapagpalang araw po sa ating lahat at kamusta naman kayo? Ngayon ay araw ng linggo at gumising kami ng maaga ni Mushi at nagpagas. At ganun pa rin ang sitwasyon sa gas, mahal pa rin siya. At ngayong araw na to ay dahil malapit na ang birthday ng Kambal, kailan ko kaya ito i-upload? Ang birthday ng Kambal ay palapit na ng palapit at bibilan namin sila ng regalo. Si Lance, iba ang kagustuhan ni Lance. Ang gusto ni Lance ay saglit lang po. So mabalik na po tayo sa ating kwentuhan. So kasi nanghingi ng sanitizer si Mushing. At road construction, yan nakikita nyo sa likod ko, ganyan talaga. Kapag spring, summer, umpisa na ng road construction dito sa Canada. Kasi ang nangyayari kapag snow, sobrang haba ng snow ay nag-e-expand, tas nabubutas yung kalsada. Kaya every year nire-repair. So anyways, ngayon ay pupunta tayo sa mall para bumili ng regalo kay Lincoln. Kasi ito, yung gamit ko na Swatch, regalo sa akin to ni Mushi nung Pasko. Tapos kapag si Lincoln nagkakaroon siya ng sa ating mga tao, di ba nagkakaroon tayo ng big emotions. Isa sa mga coping skills na nare-recognize niya na nakakatulong talaga sa kanya ay pag nilagay niya sa tenga to, naririnig niya yung tik-tok, tik-tik, yung tunog ng, yung tik-tik ng relo, yun, nakakatulong sa kanya. So, pupunta kami sa Swatch, titignan namin kung meron bang maganda para kay Lincoln. Si Lance naman, ang gusto ni Lance ay kakaiba. So nagpunta kami sa thrift store noong nakaraang araw at naghahanap kami ng DVD. Meron kasi gusto niyang pag-aralan yung parts ang gagawin niya sa DVD pala ay aanohin niya, tawag dito sa Tagalog, yung babaklasin niya, pag-aaralan niya yung mga part. What are the parts he wants on the DVD? Lance? Transistor. Yun. Noon pa man grade 2 yata nagsimula nun si Lance kasi nabuksan talaga yung kagustuhan ni Lance sa mga ganitong bagay nung nag-STEM sila, STEAM at STEM sa university. So yun ang gusto niyang gawin. Pinaghahanap niya yung daddy niya ng DVD na merong transistor at iba pang mga parts. Baklasin niya, pag-aralan niya. So anyways, nung ma-share ko lang po sa inyo, nung si Lance at si Lincoln ay nag-toddler pa lang, meron silang laruan nun, yung bilog na umiikot na may isda, yung isda, kapag inon mo, yung isda gumaganon yung bibig. Tapos meron kang hawak na stick na magnetic. Tapos yung isda, pag ginanon mo yung stick, magnetic yung bunganga, di ba? Lagi nilang magkapatid na tinitake apart. Tapos ibabalik rin nila. Tapos hanggang sa nagpo-progress, hindi pa sila nag-aaral nito may mga laruan talaga silang tinitake apart nila, tapos ibabalik rin nila. Yung pala yun. Tapos hanggang sa nakikitaan na namin, may mga binibili siyang mga laruan, iti-take apart niya talaga, ibabalik niya rin. Tapos pupunta siya sa workshop ng daddy niya. Tapos nung grade 4 yata si Lance, binilan siya ng daddy niya ng
grade 4, grade 3, hindi ko matandaan, ng sarili niyang crimper, wire crimper. Kasi nag-aano rin sila ng mga wires, electronics. Tatanggalin niya yung wire para yung metal part o kung ano mang tawag doon, yung pagdidikitin niya. Di ba meron niyang laruan si Lance na yung stem toy niya na electricity. So yun ang mga kagustuhan ni Lance. At si Lincoln ay masusurpresa siya. Kaya samahan niyo po kami ngayon. Tara na. Ito na tayo. Tara na. Puntahan na natin. $150. Try and see. No, the texture. Once. 305. Yeah. No, it's too small for me. I find it small. That's a lady size. This is a men's size. You see the difference in size? Yeah. Naman ay nandito kami sa Home Depot kasi yung front garden ay kailangang lagyan ng rebar. Yung kasi ang nangyari parang bumabagsak. Ginagawa kasi ng mga bata, hindi yung mga anak ko yung mga ibang bata, ginagawang balance beam yung garden sa ilalim ng puno. Pero maipapakita ako sa inyo. Yan, ang ganda, no? So, yung backyard ko, punong-puno nitong lavender. Yan yung hydrangea. Ang ganda naman ang hydrangea. Ito dati meron ako nito delphinium. Meron pa rin pala sa harap ng bahay. Tapos, nabuhay ba siya? Basta check ko. Tapos, ayun. Yun ang marami ako sa front yard at sa backyard. Pero wala akong yung ganyang pagka-red, parang malamlam na red. Gusto ko to. Ang ganda naman nito. Wala ako nito. Ito. Ang ganda niya, no? Ang ganda niya. Gusto ko siya. Ang ganda talaga ng mga bulaklak. Nakaka-relax. Nakaka-relax silang tignan. Nakaka-relax silang pagmasdan. Hindi na snow nakikita ko. Bulaklak na. Ang saya-saya ko. Tapos, etong mga black-eyed Susan ko. This year, mukha silang malungkot. Parang hindi sila nagbalikan. Kasi last year, nagkaroon sila ng white fungus. Nagkasakit sila. Ano tong mga to? Anong puno to? Magnolia? Tingnan niyo tong hydrangea dito. Eto bagong ano. Tingnan niyo kung gaano kalaki. Oh, sobrang grabing laki niya. Parang hindi nga siya totoo mukha siyang peke. Napakaganda talaga ng hydrangea. Nalulungkot ako yung hydrangea ko na 2 paso. Proven winners pa siya. Ay na maalam. Hindi ko kasi naitanim kagad. Pagkatapos tapos nag-winter. Hindi ko siya naitanim kagad. Ang ganda-ganda niya, no? Sobrang ganda talaga ng hydrangea. Ayan, no? Napakaganda niya.